Magandang araw sa inyo. Naalala niyo yung mayroon akong sound card dito. Chineck up ko siya. Wala akong makitang sira, siguro sa mga IC na siya na di siya nag-power kasi nung galing sa live, pagkatapos ng live gumagana pa, tapos pagka kinabukasan binuksan ko ayaw mag-power. Ngayon chineck up ko, wala akong makitang ayaw talaga mag-power. Ngayon bigla siya nag-power. Ayun, may power na siya. Ayun, may ilaw-ilaw. Bigla siya nagka-power ulit. Wala naman akong ginawa. Chineck ko siya, wala makitang sira kasi maliliit kasi ng mga pisa nito, yung mga IC maliliit, kaya yan. Habang galing sa paghatid ng estudyante, tayo may na naman kasi ngayon lang nagkaroon ng pasok kahapon, wala rin pasok kasi parang may bagyo yata kahapon. May bagyo na signal number 1 yata dito sa Cavite. Tapos mahaba ang bakasyon nila kasi nung 15 hanggang kahapon walang pasok kasi yung 15 hanggang 18 ay binigyan daan daw yung yung tawag niyan, yung labiguan daw. Yung binabalita na darating daw yung labiguan, kaya nagsuspindi ng kaklase lahat ng mga estudyante dito sa Cavite, dito sa amin Naik. Ngayon, yun, salamat naman na wala naman nangyari na sinasabi nila labiguan, kaya lang minsan parang kasi hindi naman talagang, wala naman kasi nakakaalam kung kailan darating yung mga sinasabi nilang the big one. Yung Diyos lang ang nakakaalam yan kung ano man ang mangyayari. Kaya minsan kinakabahan lang tayo dahil doon sa mga balita. Tingnan mo, sabi nila, no klase, wala mga pasok ang estudyante dahil bibigyan daan daw yung yung the big one, yung lindol. Siyempre, yung mga mag-iisip na nakakatakot naman, ganun. Sabagay, matagal na yung sinasabi nila na the big one na yan, yung tatama sa Luzon. Tumama sa Cebu, tumama sa Davao. Ngayon naman, nung natapos yung Cebu at sa Davao, ngayon naman, kaya dineclare nila na sa Metro Manila naman, sa Luzon. Kaya nagsuspindi ng klase dito sa Cavite, buong Cavite. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung nagsuspindi sila. Pero dito sa Cavite, suspendido yung mula 15 hanggang 18. Tapos kahapon, ay masamang panahon nung masama yung maulan nung linggo. Kaya dineclare na naman na walang pasok Lunes. Kaya ngayon lang nagkapasok Martes. Kaya hatid sundo na naman tayo. Yan lang ang ating trabaho. Kaya pag may nagpaparepair, ayan, nire-repair. Kaya napansin ko, nagka-power na ito. Kaya parang rin, nung tinitik ko, wala akong makitang sira. Ngayon bigla nag-power, kaya lang din. Ang electronic talaga, mahiwaga din ng electronic. Parang rin yan, ilindol na bigla lang darating. Tulad ngayon, asan na yung balita nila? Tahimik sila na wala naman the big one Kasi pinangungunahan nila yung Panginoon Diyos Sasabihin nila darating yung the big one Wala nakakaalam dyan kung kailan, kaya lagi tayong handa. Saka kung mangyari man yun, kung ano man ang mangyari sa lugar natin, Diyos lang ang nakakaalam kung maliligtas tayo o hindi. Kaya yun lang ang akin na comment doon sa mga bantay lindol na minsan nakakatakot yung mga balita nila kasi sasabihin nila darating ganito ganyan, kaya magsuspindi ng klase. Kaya sabi ko nakakatakot naman yan. Kung meron kang sakit sa puso at nabalitaan mo ng ganun baka mauna ka pa doon sa lindol
Yun ang mahirap eh. Ang lindol kasi wala nakakaalam dyan kahit nga yung mga ibang bansa na mga high-tech na, yung mga magagaling ang ano eh, hindi nila alam yan. Kahit sa Japan eh, doon ang malalakas ang lindol pero hindi nila nalalaman no na kung anong oras talaga. Walang eksaktong oras, araw. Basta darating yun. Kaya dito sa atin, sasabihin nila ganito ganyan, suspende agad yung mga klase kasi the big one eh. Kaya yun ang nakakatakot eh. Pagka may sakit ka sa puso, mauuna ka pa doon sa the big one eh. Kaya na mangyayari sa iyo eh. Kaya yun ang akin. Kaya thank you sa panonood ninyo lahat ng mga viewers natin yan. Salamat sa inyong panonood at yun lang ang update natin ngayon sa araw na ito.